Rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw, mga kapuso, narito ang mga pinakamainit na tagpo sa Apoy sa Dugo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong recaps na aking i-upload. Sa wakas, unti-unti nang nagkakabutas ang mga kasinungalingang matagal nang itinago ni Angel. Habang lumilipas ang mga araw, lalo siyang nasasadlak sa sitwasyon na wala nang matatakbuhan at wala nang maipakitang dahilan upang makaligtas sa katotohanan. Palihim namang kumilos si Marco upang makuha ang pinakamahalagang ebidensyang magpapatunay sa tunay na pagkatao ni Angel. Dahan-dahan niyang kinuha ang kutsarang ginamit nito, isang simpleng bagay na maaaring magbunyag ng napakalaking lihim. Untik pa siyang mabisto sa kanyang ginagawa, ngunit sa tamang oras ay dumating si Lexie upang tulungan siyang mailigtas ang sitwasyon. Tapos makuha ang kailangan, agad na ipinasa ni Marco ang kutsara kay Vanessa upang maisagawa ang DNA test. Habang pinag-uusapan nila ang kanilang plano sa isang coffee shop, nagkataong dumaan si Mikay mula sa eskwelahan. Nakigulat ng bata nang makita niyang magkasama ang kanyang mga magulang. Ninais pa niyang bumaba upang lapitan ang mga ito, ngunit pinigilan siya ng driver kaya wala siyang nagawa kundi umuwi. Pagdating sa bahay, dali-daling ibinalita ni Mikay kina Sylvia at Angel ang kanyang nakita. Samantala, nang makauwi si Marco, agad siyang kinompronta ni Sylvia. Nagtanong ito kung totoo bang nakita siya ni Mikay kasama si Vanessa. Ngunit mariing itinanggi ni Marco ang lahat at sinabing baka nagkamali lamang ang nakita ng bata. Sa halip na manahimik, lalong uminit ang ulo ni Angel. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi na nag-atubiling sagutin siya ni Marco. Diretsahan niyang ipinamuka na wala itong karapatang manghimasok sa kanyang buhay. Dahil dito ay mas lalo niyang napansin na tila may tinatagong personal na agenda si Angel na pilit itong isinusulong. Kinabukasan dumating si Fons na may dalang pinakahihintay nilang resulta ng DNA test. Agad na nagningning ang mga mata ni Vanessa at Lorraine dahil alam nilang naroon ang kasagutan na matagal na nilang hinahanap. Nang mabasa ni Vanessa ang resulta, tila huminto ang kanyang mundo sa isang iglap. Tuluyan nang napatunayan na hindi niya kapatid si Angel. Ang babaeng matagal nilang tinanggap bilang pamilya ay isa palang impostor na nabuhay sa kasinungalingan. Dahil dito nagliyab sa damdamin si Vanessa, hindi niya matanggap ang panlilinlang na ginawa sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Determinado siyang ilantad ang buong katotohanan sa harap ng lahat. Eksaktong nasa simbahan sina Angel at Sylvia nang dumating si Vanessa, hawak ang mikropono at dala ang matitinding ebidensya. Buong tapang niyang ipinagsigawan ang katotohanan sa harap ng maraming tao. Mabilis namang itinanggi ni Angel ang lahat. Pilit niyang iginiit na siya si Angel at tunay na magkapatid silang dalawa ni Vanessa. Ngunit hindi niya alam na nasa kamay na ni Vanessa ang ebidensya magpapaguho sa lahat ng kanyang kasinungalingan. Nang ilabas si Vanessa ang mga dokumento magpapatunay na si Angel ay walang iba kundi si Kiara, namutla ang mukha nito. Para siyang nawala ng lakas habang unti-unting bumabagsak ang mundong matagal niyang binuo gamit ang panlilinlang. Kasunod nito ay ang pagsabog ng galit ni Sylvia. Hindi niya napigilan ang sarilang sigurin si Angel. Sinabunutan niya ito, pinagsalitaan ng masasakit na salita at pilit na itinaboy papalayo. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, siya mismo ang nawala ng balanse at bumagsak sa sahig. Sa gitna ng matinding tensyon, tuloy nang nawala ang lahat ng paraan ni Angel upang makaligtas. Habang isinusugod sa ospital si Sylvia dahil sa kanyang kalagayan, mabilis namang kumilos ang mga otoridad upang arestuhin itong si Angel. Sa wakas, ang babaeng matagal nang nagtago sa likod ng peking pagkatao ay naharap na sa batas upang panagutan ang lahat ng kasalanang kanyang ginawa. Talagang kapanapanabik ang mga kaganapan dito sa Apoy sa Dugo. Kaya naman tuloy-tuloy ang pagsubaybay dito. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, mga kapuso.